May isang pamilya na nakatira sa syudad. Ang kanilang pamilya ay may negosyo at ang kanyang ama ang namamahala nito. Ang kanyang ina ang nag-aalaga at gumagawa sa mga gawaing bahay. May 3 silang anak, isang kolehiyo, isang high school at elementarya. Ang pinagkukunan ng pangkabuhayan ng kanilang pamilya ay ang kita ng kanilang negosyo na pinamamahala ng kanilang ama at ang halaga ng kanilang tahanan, kanilang ipon at anumang mga investment na maaari nilang pagkakakitaan. Ang mga pinagkukunang ito ay ginagamit upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan at gastos sa edukasyon para sa kanilang mga anak. Isang araw, habang nagtatrabaho si Papa Jules sa kanyang opisina, nagkaroon ng di inaasahang problema ang kanilang negosyo dahil sa pagbaba ng benta nito dahilan ng pagkalugi. Umuwi si Papa Jules na may malungkot na mukha dahil sa problema nito. Hi Pa, gusto work? Papa Jules! Pa! Habang ang kanilang ina ay masayang nagluluto para sa kanilang tanghalian, ay hindi niya kaagad napansin ang mabigat na problema na dinadala ng kanyang asawa. Naglalagay ng kubyertos ang kanilang ina sa hapagkainan para sila na ay makakain, tsaka niya lamang napansin na problemado ang kanyang asawa. Sa'yo ba? Ba't malungkot ka? Ganito kasi yun, Ma. Nagkukulitan ang magkakapatid nang maisipan ng ate na kumuha ng juice. Teka muna ha, kukuha muna ako ng juice. Ako rin ate. Sige. At narinig niya ang usapan ng mga magulang. Patungkol kasi ito sa negosyo natin, Ma. Bumaba na yung sales ng ating negosyo. Pero huwag mo muna sabihin ito sa ating mga anak ha. Hahanapan ko to ng solusyon. Okay pa. Karamay mo ako sa lahat ng iyong problema. Mga anak, kakain na tayo. Okay po, Ma! Ma, asan yung kutsara? Hala, teka na. Nandun. Kulit muna. Okay. Habang sila ay nasa hapagkainan, kinakamusta ng kanilang ama ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Mga anak, kumusta yung pag-aaral? Ikaw, Bunso, kumusta? Okay lang po pa. Okay naman po pa napag ko lahat ng project kahapon. Magaling. Papa, gusto ko po mapabili ng bagong laruan. Bakit mo pa gusto ng laruan? Ikaw lang naman mag-isa ang maglalaro. Kaya nga, at saka kakabili lang sa'yo ni Papa last week ano gagawin isang madaming laruan? Okay po, ate. Bunso, baka sa susunod na lakad na lang natin ha. Okay lang ba? Papa. Nang maiwan si Abby at Wendy sa kanilang sala, ay kinwento ni Abby ang narinig niya sa mga magulang nila. Nang dahil sa narinig ng pinakamatandang anak, ay napagdesisyonan niya na maghanap ng trabaho upang makatulong sa magulang. At tumulong naman si Wendy sa kanyang ate na makahanap ito ng mapapasukang trabaho na hindi makasagabal sa kanyang pag-aaral. Sa kalagitnaan ng mga suliranin, naglakad-lakad si Abby para maghanap ng trabaho at nang siya ay makakita ay hindi siya nagdalawang isip sa pagtahak ng daan patungo sa pintuan ng nasabing tindahan.
Ang bawat hakbang niya papasok ay may kasamang pag-asa, anino ng liwanag sa gitna ng dilim na siya ay matanggap. Puno ng determinasyon na makuha ang trabahong inialok, kaya ipinasa ang lahat ng kinakailangang dokumento. Tinanggap na may bukas na pinto ng pag-asa dahil nakitaan ito ng determinasyon at pangangailangan. Lumabas si Abby na may bagong simula sa kanyang buhay na puno ng pangarap at posibilidad. Habang nakaupo sa sala, biglang dumating si Wendy na may kailangan para sa pag-aaral. O anak, ano naman kailangan mo? Gusto ko lang po sanang manghingi ng pera para sa budget ko na nila-istipa. Bukas na po kasi yung babayaran. Pero anak, wala pa kasi akong pera sa ngayon eh. Pero kailangan ko na po kasi yung pera pa. Teka, parang may pera pa ako na itabi dito. Gamitin mo muna ito, Wendy. Thank you, ate. Welcome. Huwag kayong mag-alala, anak ha. Babawi ako sa susunod. Okay pa? Thank you, ate. Dahil sa pagtataka sa mukha ng kanilang ina sa pagbigay ng pera nito, kaya niya gustong kausapin ang magkapatid. Hi, Ma. Hi, ma. Bakit ka na pa rito? Nag-uusap lang kami ni ate. May sasabihin ako. Anak, ano meron? Bakit ikaw yung bumibigay ng pera sa kapatid mo? Kaya naman yun ng papa mo, di ba? Ganito kasi yun, Ma. Narinig ko kasi kayo ni Papa na nag-uusap ng nakaraan, kaya gumawa ako ng paraan para makahanap ng trabaho at para matulungan na din kayo. Tsaka ma, ako nga pa pala ang mag-iipon na po ako para hindi ko na po kailangan maghingi sa inyo ni Papa. Tsaka para hindi na rin magbigay si ate ng pera sa akin. Okay ha. Napakabait ka naman mga anak. Salamat sa inyo, pero huwag kayong mag-alala kasi gumagawa na paraan ng mga Papa. Okay po. Masaya naman po kami tumutulong sa inyo eh. Nag-uusap ang mag-asawa na kung sasabihin na ba sa kanilang mga anak ang problemang kinakaharap, kaya ito ay kanilang napagkasunduan na sasabihin na lamang ang totoo. Anak, Yes, ano po yun pa? may pagtatapat sa naman sa'yo. Ano po yun? Matagal na kasi namin pinag-uusapan to. Matagal nang nalulugi ang ating negosyo at nahihirapan na kami sa pagbabudget sa pag-araw-araw natin. Pero gumagawa naman ng paraan ng iyong tatay para may balik ang kanyang negosyo. Sa papa, mag-iipon na po ako para hindi na po ako kailangan hindi ng pera sa inyo. At saka pa, nasabi ko na rin ito kay Mama na nakahanap na ako ng trabaho at tutulungan ko na rin kayo sa mga gastusin na natin. Salamat mga anak. Ako rin pa, hindi na ako magpapabili ng mga toys. Mabuti naman, ganon. Ma, Ano yun? may good news ako sa'yo. Ano? Alam mo ba, tumaas na yung sales sa negosyo natin? Talaga? Oo, ma. At dahil doon, mamamasyal tayo. Sige, matutuwa yung mga bata. Sige, ma. Tawagin mo muna sila para makapagbihis na din sila. Okay. Mga anak! Yes, ma. Mamamasyal na tayo. Sabi ni Papa nyo. Yay! Matapos ang pagkalugmok ng kanilang negosyo, nagpasya ang pamilya na magkaroon ng kaunting pahinga at magkasama-sama. Sa isang maaliwalas na umaga, nagtungo sila sa isang malapit na lugar sa labas ng lungsod para sa isang outing. Kahit na may problemang darating, naramdaman ng bawat isa ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Nagpasya silang mag-picnic sa ilalim ng mga puno habang pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap at plano para sa hinaharap. Habang ang mga anak ay naghahabulan, ang mga magulang ay masayang nanonood mula sa tabi. Puno ng pagmamahal at pagmamalas sa simpleng kaligayahan ng kanilang mga anak. Sa bawat tawa at sigaw ng kasiyahan, tila ba lumalaki ang puso ng mga magulang sa tuwa. Hindi nila mapigilang ngumiti habang pinapanood ang kanilang mga anak
na masaya at puno ng enerhiya. Sa kanilang mga mata, ang bawat sandali ay sagrado at puno ng pagmamahal. Ang pagkakaroon ng panahon na magkasama at magpahinga ay nagbigay sa kanila ng bagong lakas at inspirasyon upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa pagtatapos ng araw, bagamat hindi pa rin naglalaho ang mga suliranin, ang outing na iyon ay nagbigay sa kanila ng mahalagang panahon upang mag-ugnayan at magpalakas. Sa pag-uwi, may bagong sigla at determinasyon silang haharapin ang mga hamon ng buhay na may tiwala sa isa't isa at sa kanilang kakayahan na malampasan ang anumang pagsubok.